At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang shocking na balita ang kumalat ngayon sa buong bansa. Si President Coutinho Norte Jr. ay isinugod sa ospital matapos makaranas ng atake sa puso. Ayon sa mga ulat mula sa Malacanang, nakaramdam ng matinding pananakit ng dibdib si PBBM habang nagsasagawa siya ng mga mahalagang pulong kasamang ilang miyembro ng gabinete. Agad siyang dinala sa isang pribadong ospital upang mabigyan ng lunas. Ayon sa mga doktor, agad namang na-stabilize ang kondisyon ng Pangulo at kasalukuyang sumasailalim sa mga karagdagang pagsusuri. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye, maraming spekulasyon ang lumulutang hingil sa kalusugan ng Pangulo at ang posibleng epekto nito sa kanyang mga tungkulin bilang leader ng bansa. Ang insidente ng atake sa puso ni PBBM ay nagdulot ng takot at pagkakabahala sa mga mamamayan na naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa Malacanang. Samantala, hindi rin pwedeng palampasin ang mga kontrobersyal na isyu na patuloy na bumabalot sa administrasyon ni PBBM. Isang malupit na skandalo ang nagsimula nang lumabas ang mga aligasyon tungkol sa umano'y mga katiwalian sa loob ng Malacanang. Ayon sa mga insider, may mga lihim na transaksyon at hindi kapani-paniwalang pagnanakaw ng pondo na naganap sa loob ng opisina ng gobyerno. Isang bagay na pinaninindigan ng mga kritiko bilang karma na nagbabalik kay PBBM sa kabila ng kanyang mga nagdaang desisyon. Ang isyong ito ay nagbigay daan sa mga malalaking kontrobersya at politika at maraming taong nagsabing ang kasalukuyang kaganapan na isang uri ng karma na nagsimula noon siya ay naupo sa pwesto. Ayon sa ilang eksperto sa politika, ang mga ganitong uri ng isyu ay karaniwang lumalabas kapag may mga hindi magandang pangyayari sa isang administrasyon. Kabilang sa mga isyong ipinupukol kay PBBM ang mga aligasyon ng hindi pagkakapantay-pantay sa distribusyon ng pondo at mga proyekto ng gobyerno. Patuloy na binabantayan ng mga mamamayan ng kalusugan ng Pangulo at ang mga kasunod na hakbang ng gagawin ng administrasyon. Samantalang ang mga taga-suporta naman ni PBBM ay umaasa na mabilis itong makabawi at magpatuloy ang kanyang mga proyekto. Ang mga kritiko naman ay nagmamasid at nagsasabing ito ay isang pagkakataon upang magsilbing leksyon sa mga nasa kapangyarihan. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Abangan natin ang mga susunod na development sa ating mga balita. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ni Liachon or Lichon. So talaga namang makabuluhan ang ating interview sa kanya dahil natukoy talaga doon sa ating interview na ang punot dulo ng lahat ng problema sa bayan, lalo na dito sa PhilHealth, sa 90 billion ang program, 90 billion fund na nilagay sa program funds, na pag-usapan namin kung sino ang may basbas, at sinong may basbas, kundi si ang Malacanang, sinong nasa Malacanang, si Lisa Tanas, si Bangag Jr., and kung sino-sino pa. Ngayon mga palangga, bago natin pag-usapan itong, actually, nakakagalit dahil habang nakakagalit ang mga nangyayari sa Pilipinas, lingid sa inyong kaalaman, habang ang mga kongresista, mga jutang ginimes, ay nagkakagulo, actually, nanggigipit, nanghaharas sa vloggers, sa Pilipino, sa mga Duterte, but more on sa Pilipino. Habang sila ay ginagano sa pera ng bayan, nasabwat pati ang mga kaparian, na parang ayaw ko nang maging Katoliko, kung ganito lang naman ang mga paring, mga jejimonyo. Alright, let's talk about that later. Breaking news ito, actually kahapon, mga kababayan ay may tumawag sa akin. Sino yung tumawag? Okay, of course, concern na concern, ito ay taga-Ayala, Alabang. So nung tumawag siya sa akin, chinek ko yung balita, wala pang balita about dun sa sinabi niya. Pero ano ang nangyari? Ayon sa ating puting ahas na taga-Alabang, Alabang na naman, di ba? May naganap nung nakaraang araw na pag-raid ng mga kapulisan. Okay? Na mga kapulisan, team effort. May PIDEA sa isang manufacturing ng pulburon manufacturing. Remember, ang
BFF ni Marcos Jr. na si Mark Anthony Sayarot sa Alabang din nahuli. 2 bahay ang nerentahan niya doon at yan ay nakalagay sa media, but recently this year ay napawalang sala si Mark Anthony Sayarot. So a few days ago, lingid sa kaalaman ng taong bayan habang abala ang mga buwakan ng GNMS sa Congress at ang kanilang mga alipores sa media. Kayo naman mga jutang GNMS, mga media kayo, hindi nyo ginagawa inyong trabaho. Ito'y ayon sa ating informante na nagkahulihan doon sa Alabang. Pero ano nangyari? Ang ginawa po ng drug lord o ng pulburon lord ay ipinagmalaki pa na BFF o kaibigan niya si Liza Tanas. Ano ang nangyari? According to our source, tumawag itong pulburonic lord. Hindi pa lang pinangalanan kung sino yung pulburonic lord. Pero one thing ang sigurado, ang ating informante ay tumawag kay Liza Tanas at kay Bangag. Muron kay Liza Tanas na eto, hinuli ako, dinadampot ako dito, dadadagawan mo ng paraan. Ano ang nangyari? More on ganun ang conversation according to our source. Then, alam nyo ba? Alam ng media ito. Kasi, ayon sa ating informante, may kasamang media doon sa Alabang. So, ang ginawa, stepleran ang bunganga kung sino man yung media na yon. Ang ginawa ni Liza Tanas, according to our source, pinadalan pa ng security. Ang ginawa ni Bangag Jr. at ni Liza Tanas, pinadalhan pa ng security PSG itong nahuling drug lord ayon sa ating source. Mga palaga, ayon sa ating puting akas. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ka ba magagalit habang ang mga media na inimbitahan, may mga matitino pa tayong PIDEA dyan eh. Okay? Na mga pulis, akala nila siguro, okay? According to our source, hindi nila alam na may kaugnayan ang pulburon lord kay Liza Tanas at kay Bangag o kakilala. Kaya nung nahuli, ay tumawag lang kay Liza, nagmalaki pa ang pulburon lord. Nagsiga-sigaan pa daw doon, kaya sabi ko, saan pupulutin ang taong bayan? Tumawag sa bangag na gobyerno at pinadalhan ura-urada ng PSG o ng security. Sino ang nagbabayad ngayon para sa security? Taong bayan, PSG. Alam mo, talagang double, triple trouble, quadruple trouble ang nangyayari sa Pilipinas. Walang mahuhuling drug lord, pulburon lord. Kasi nga pa, ulit-ulit natin, magkasabwat sila. Kayong mga taga-Alabang, alam nyo to. Ang nahuling pulburonic manufacturer, alam din ng media ito, mga kababayan. Hindi lang isang media. Maraming media na nandoon kasi alam nyo naman, kapag mga ganitong operation, ay kinukontak yung media. You know that already. Pero dahil tumawag kay Liza Tanas, ngayon, magwawala na naman, magbabakartik na naman si Liza Tanas. At kay Bangag Jr., na hinuli nga yung kakilala nila, ayon, pinatahimik, pinashut up ang mga bunganga ng media. Ngayon, bayan kong mahal, mga palangga ko, saan kayo ahantong? Dahil itong mga drug lords, itong mga pulboronic na ito, si Liza Tanas na, si Bangag Jr. na ang nagpapatakbo. Kaya nga sabi ko dun sa informant ko kahapon, sabi ko sa kanya, hindi kaya si Sayarot na naman ito? I know na. Was it? Yeah. Sabi ko, hindi kaya si Sayarot na naman ito? Kasi napawalang sala na yon eh. Ang sabi ng ating informante, wag lang muna magbigay ng pangalan, pero ang sabi, sabihin mo yan, kausapin mo ang mga kongresista, ang mga putang ina, na mga politiko na wala nang pinag-usapan dyan sa Congress,
sa Senado, kundi ang mga Duterte. Kahit awayin nyo yung mga Duterte, tutuusin, wala kaming pakialam, mag-away kayo ng mag-away. Pero ang problema, naaapektuhan ang bayan. Sabi ko nga, kahit palangga mga kababayan, ay harasin nila ng harasin ang mga Duterte, which yan ang ginagawa sa atin. Hindi yan ang magsusolba ng problema ng kagutuman, ng kawalan ng trabaho, mataas na kuryente, mataas na bilihin, walang panghanda sa Pasko. Hindi yan, kahit ubusin nilang huntingin ang mga Duterte, hindi yan makakapagbigay ng kaalwanan ng mamamayang Pilipino. Pero ang pagpapadala ng PSG, ng security, mga buwaka ng ina kayo, PSG, magsalita kayo, mga inayupak kayo. Isang butod, Adictus Benedictus Marcos Jr., yung mga puki ng inang mahayop na yan, susunod-sunod kayo dahil you have to follow your commander-in-chief. Sabi nga ni, sino to? Si Au Browner. Di ba? Kailangan nila sundin yung nakaposisyon o yung posisyon katulad ni Bangag. Susundin mo kahit inuutusan na kayo mga nayupak kayo, mga wala kayong pagmamahal sa bayan, na huwag i-report. Sinungal na lang yung bunganga ng mga media. Huwag i-report yung naganap na raid sa Alabang. At pinadalan pa ng security, ganun kayo ka-traidor sa bayan nyo. Mga nayupak kayo, wala na kayong ginawa kundi Duterte. Alam na namin na ang target nyo, Duterte. Bakit kailangan pabadalhan ng kahit hindi bakit kailangan, alam nyo to, ang pulburon ay sumisira sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino na ito ay ginagamit nila at kasama ang kanilang pamilya. Bawat adiktos na mga kabataan, tatay, nanay na nalulong sa pulburon dahil pulburonic lord na mafia na si Bangag Jr., cartel ng pukin ng hayop na yan. Ngayon, bawat pamilya, kayo ay para mga nauupos na kandila dahil sa problemang ibinibigay sa inyo ng pulburon na ang protector si Lisa Araneta Marcos aka Satanas kidnapper pa at si Marcos Jr. Now, ito mga putang na mga pari na ito na nag-file ng impeachment, third impeachment kay Sara Duterte, kay Inday Sara. Anong pagsasalarawan nito mga palagay? Itong mga hinayupak na pari dyan, maari yan ay nasungal nga na ng pera ng bayan gamit ang mga rebelding makakaliwang grupo. Bakit ka? Di ba may tinatawag tayong separation of state and church? Pero may karapatan ang mga pari na magsalita patungkol sa nangyayari o nararanasan ng mga taong bayan. Okay na sana yun. No? Sige, dahil yun ang paniniwala nila na may 125 million na confidential fund, yung binabato nila kay Inday Sara na ipaliwanag na, pero yun ang target nila. Sabi ko sa inyo, last year pa lang, ako ang pinakaunang nagsabi sa inyo na ang natatargetin ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Martin Romualdez, ang mga vloggers, si Pastor Kibuloy at si Sara Duterte. Dahil i-eradicate, pupuksain nila lahat ng mga kritiko, haharasin, kakasuhan, at ito'y nangyayari ngayon. Ngayon yung mga pari na to, mga guwaka ng Genemis na yan, nagdadadakdak sila na yan, ganun pa rin. Yung tema ng kanilang mga drama na 125 confidential fund, plunder, chuchuchucho, pero tahimik ang mga putang inang ito sa kidnapping na ginawa ni Lisa Marcos ni Bangag Jr. nang ngidnap ng 2 bata. Tahimik sila sa pagsisinghot ng isang presidenteng authenticated Bangag. Authenticated by the expert dito sa California.
Tahimik kayo mga yawa kayo, kaya kayong mga Katoliko na katulad ko, huwag na kayo magsimba dyan sa mga pari na yan, sino man yung mga nayupak na yan, dyan sa simbahan nila, huwag na kayong magsimba. Dumiretso kayong magdasal sa Diyos. Dahil yung mga buwaka ng inang paring yan, mga demonyo yan, ang sinusunod nila ay ang impyerno. Why? Kung para sila sa inyo, 125 million pesos ipagpalagay na natin, pagbigyan na natin ang kanilang kahibangan. Nanilunok ni Sarah yung 125 million for the heck. Pero tahimik ang mga buwaka ng Genemes sa 1 billion a day na flood control project na harap-harapang binaboy kayong lahat dyan sa Pilipinas na ipinagmalaki sa zona, then the next 2 days, inanod kayo ng baha. And now, itong mga nayupak na pari na to, walang testamento o statement patungkol dito sa PhilHealth zero budget or zero subsidy na ang maaapektuhan dito ay buong sambayan ng Pilipino. 110 o more than that, 120 million Filipinos, well, minus yung medyo may pera-pera, di ba? Yung mga Pilipinong salat sa pera, mga Pilipinong walang kakayahang magbayad sa pribadong ospital, itong mga inayupak na parik ito, nakipag-connives sa kay Lisa Tanas, sa mga makakaliwang grupo para mag-file ng impeachment, pero tahimik sa ginagawa ni Marcos Jr. na panggigipit, tahimik sila sa pagpupoliticize, paggamit ng ayuda para bayaran ang mga tao, bilhin ang kanilang pagkatao sa halagang supposedly 10,000 pero 1,000, 1,500 na lang ang napupunta dito sa mga ayuda-ayuda akap-akap ng mga hinayupak na to kasi binubulsa ang bilyon-bilyong piso. Eto ba? Gusto nyo pa maging Katoliko o baka naman hindi pari yung mga yan? Baka sila ay talagang rebuilding grupo na nagpapanggap lamang na pari. Pero malupit ang nangyari dyan sa Alabang. Babalikan ko at naririnig niyo ako, mga yawa kayo, kayong mga Huwad Committee, sooner or later, mabubura kayo sa mundo. I don't know, dahil napanaginipan ko yan, di ba? Na mabubura kayo. Kung sino man ang magbura sa inyo, burahin kayo na parang mga lamok na sip-sip ng dugo ng bawat Pilipino. My God, mga palangga, nakakagalit. Bakit ngayon? Well, there's no point actually na manawagan ako sa PNP chief dahil magkakasabwat sila. There's no point na manawagan ka sa AFP chief at sa PIDEA chief at sa NBI at sa DILG dahil magkakasabwat sila. Manawagan ka na tignan nyo to. Bakit tumawag yung Pulburon Lord kay Lisa Tanas, tapos imbis na hulihin, pinatahimik ang mga media na present doon, then nagpadala pa ng PSG si Lisa para proteksyonan according to our source. Wala na po. Sabi nga ni Dr. Tony Lichon kanina, di ba? Kailangan ang taong bayan mag-isip-isip kayo. May lot of courage to speak up. Dahil ito'y issue ninyo, yung PhilHealth, at itong ginagawa lahat. Di ba? Wala na po kayong pupuntahan na institusyon ng gobyerno. Lahat sila magkakasabwat. Sinabi nga ni Dr. Lichon kanina, tinanong ko siya, sabi ko, sa tingin mo ba, pag may interview tayo, hindi tayo pwede magwala ng katulad dito dahil we have to, baka magulat yung guest natin. Okay, anyway, sabi ni Dr. Lichon, sabi niya, last year,
Dinig na dinig niya doon sa Senate noong nagkaroon ng BICAM conference din last year, doon sa 2024 budget, na inutusan ni Ralph Recto, sinabihan, okay, si pangalan nito si Erbosa, di ba? At yan si Ledesma, okay, na sundin ang utos sa Malacanang. Sabi nga ni Doktor, sino ba mataas doon sa Malacanang? Hindi si Lisa Tanas at si Bangag, inutusan na yung 90 billion fund, you know, ng supposed to be fund ng PhilHealth ay ilagay sa program appropriation. Narinig niya mismo na doon, nakakalat na raw pala yan sa Twitter niya, nag-expose na siya, kaya nga may mga nakukuha din na pangharas, paninindak, ito si Dr. Tony. So ang question dito, papayag na lang ba ang taong bayan na everyday ang bunganga well, at least ang bunganga nila Dr. Lichon ay hindi katulad ko, malumana yan everything. Ang mga vloggers natin na araw-araw na nagsasalita laban sa kademonyuhan, hindi sa Tanas ni Bangag Jr., eto na lang ba ang kayang gawin ng Pilipino na kayo ang naaapektuhan dito sa PhilHealth? Sinabi dun sa usapan namin kagabi, kanina na sobrang nakakaawa yung Pilipino na mamatay na lang ang Pilipino, maaaring kamag-anak ninyo. Dahil unang-una wala kayong pera, hindi kayo makapunta sa ospital. Dahil ninanakaw ang pera ninyo. Supposedly, dapat meron kayong benepisyo na kapag nagkaroon kayo ng bill, kung 1 milyon, kalahating milyon na lang, you know, or mabawasan. Pero hindi nangyayari kasi binubulsan ng mga walang hiya. At sino yung walang hiya? Yung si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Yan ang nakikita ngayon. Ano gagawin nyo? Hindi ba kayo apektado? Harap-harapan na ayaw budgetan ang PhilHealth? Kasi kesyo may reserve funds pa at kung anong ganitong mga palusot. Malinaw na ito ay paglabag ni Bangag Jr. sa batas, ni tambalos lahat sila kung yan ay patuloy nilang pipirmahan. Pero ngayon, ni Bangag Jr., kasi ngayon na-alarma sila dahil dumadami na tayo. Ito po ay hindi usapin ng Duterte supporters. Usapin ito ninyong mga Pilipino. Tignan mo, sabi ko si Dr. Liachon, anong sabi niya? Naglingkod siya sa panahon ni Noynoy, nagtrabaho siya sa panahon ni Pangulong Duterte, nagtrabaho din siya sa panahon ni Bangag, pero 1 month lang siya. So, ibig sabihin, mga palangga, at based, kung titignan mo ang record niya, wala siyang record ng pagnanakaw. Wala, tinignan ko bago ko siya in-interview. Ang meron siyang record, nag-expose siya ng mga kawalang hiyaan ng mga nasa gobyerno. And whether naglingkod siya, nagtrabaho siya panahon ni Noynoy, panahon Duterte, di ba nga, ang titignan natin yung kanyang idea, yung kanyang puso, bakit ba siya nagsasalita ng ganon? Di ba, kung tutusin, pwede na siya manahimik, di ba? Sabi nga niya, ano tawag yan, gusto niya mag-spend siya ng time niya hanggang sa tumanda siya para makita niya lumaki yung anak na ba niya or apo niya, whatever. Di ba? Bakit siya magsusugal sa ganitong klaseng yung ginagawa niya katulad sa akin, 'di ba? Na pwede siyang tawag dito, pwede siyang gurgurin. Ngayon, mga kababayan, ano ang drama-drama ni Puting? Narco state na tayo, sabi ni Grace. Okay? Mano lang idilat nyo ang mga mata ninyo. Yes. Okay? Sabi ni AK Fox, do some action about this House of Representatives of the Philippines, Supreme Court, PNP. Wala na tayong pag-asa. Wala nang pag-asa sa mga jutang ginemis yan, AK Fox. Ang pag-asa natin ay kayo, taong bayan. Yun din yung sinabi ni Dr. Taga kanina.
At hindi na sinasabi na wala na. Even mga Supreme Court justices, hindi lahat. Pero binabayaran na, minanipula yan ni Lisa Tanas, ni Martin Romualdez, di Bangag. Diba? Tapos sasabihin ni Bangag, sasabihin niya dun sa mga, kahapon din yun yung kanyang interview. Ano sabi ni Bangag? Wait a minute. Ang sabi ni Bangag, mga kababayan, okay, yung patungkol doon sa, ito pala. Yung sinasabi niya, na magiging accessible daw siya. Tignan natin. I think this one. Alright. Okay, ang sinasabi ni Bangag dito, nung in-interview siya ng media, ay parang sisikapin niyang maging, ito, sabi ng walang iya, na maging more accessible daw siya sa media. Okay, sabi dito, sabi niya, in government, we could not do our jobs if you're not there, and I think that goes both ways. At times, there are things you bring up to us na baka hindi namin nakikita, o baka hindi namin naramdaman, o baka hindi namin napag-isipan, and we should be looking at it. Alright? Sometimes, and I will admit to this, there is a tendency for us to try and structure the releases, the news, and the opinions, or the responses very, very closely. And that's because we don't want to get it wrong. However, I think there's still a space for us to be a little bit less structured. Let's start in the new year. We'll try to make things less structured. And I'll make myself more accessible to you. Anong less structured? Talagang mga kababayan, si Bangag, bago yan magpa-interview diyan sa mga media, ay talagang naka-structure na kung ano yung sasabihin niya. Nagawa na ni Lisa Tanas kung ano lang ang sasabihin ni Bangag. At yung mga media na yan, takot yung mga yan. Is either takot o bayad na hindi ka pwedeng magtanong ng ganito, ng ganyan, or else tatanggalin ka sa trabaho. Kaya yung sinasabi ni Bangag Jr. na next this coming year, 2025 ay maging accessible na siya sa media. Never ever siyang naging accessible sa media na makakapagtanong ang media na galing sa puso nila at sa utak nila. Alam nyo yan, kaya nga unang pinagawa ni Lisa dyan sa Malacanang ay magkaroon ng mga ng Goldenberg Mansion, yung pinakauna natin pinulat, binigyan ng magandang trato ang media, may mga allowances and everything, may pakimkim, kasi hawak sila sa liig ni Lisa Tanas. So yung sinasabi ni Bangag Jr. naging more accessible sa media, hindi yan totoo. Dahil si Marcos Jr. hindi yan nagpapa-interview nang walang script. Ba't ko alam yan? Ako mismo nag-interview sa kanya. Wala ni isa sa interview ko na walang script. Even si Sandro Marcos. Kaya hindi yan totoo. Dahil hindi makasagot si Marcos ng tama nang galing sa utak niya. Dahil bangag na yung utak niya. Dahil authenticated bangag na nga siya eh. Kaya tignan nyo kapag ambush interview,